Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang kaagad na hinagilap ng mga mata ni Julian ay si Nikki. Wala itong suot na helmet. Nakita niya ito sa bandang likuran niya. Kumabog ang dibdib niya dahil hindi ito gumagalaw habang nakahandusay sa lapag. Nikki, nasulyapan niyang bumababa mula sa crosswind ang mga sakay niyon. Isang lalaki at isang babae iyon. Both looked in their early 30s. Nasaan yun ang mga itong pag-aalala? Ang sumunod na nakita niya ay ang paghangos ni Dave palapit sa mga ito. Hinubad ni Dave ang helmet nito at inihagis. Thank God he's alright. Pipay na iusal niya. Ibinalik niya mga mata niya kay Nikki. Nikki? Nikki? Nagtatakbuhan na ang mga tao sa paligid patungo sa kanila ni Nikki. Pagbalik ng tingin niya kay Dave ay nakita niya nasa akto ng susuntukin nito ang lalaki. Galit na galit ito. Dave! Sigaw niya. Umaasang maaawat niya ito. Dumapong kamao ni Dave sa mukha ng lalaki. Bumalandra sa sasakyan nito ang lalaki sa lakas ng pagkakasuntok ng kanyang nobyo rito. Tinangkang umawat na kasama nitong babae, ngunit malakas lang na tinabig ito ni Dave. Hinablot nito ang damit ng lalaki at muling sinuntok. Galit na galit pa rin si Dave. Tinatangka ng lalaki makahulagpos mula sa pagkakahawak ni Dave, ngunit hindi ito niyon magawa. Paulit-ulit at tumamang kamao ni Dave sa mukha nito. May tumatalsik ng dugo mula rito. Noon lang niya nakita na galit ng ganoon ang kanyang nobyo. He seemed very gentle. What provoked him? Dahil ba nabingit siya sa kamatayan? Dahil sa lalaking ito? O dahil si Nikki ay nabingit sa kamatayan? O dahil ang sarili nito mismo ang nalagay sa panganib? She hoped the answer was all of the above. Binuhat niyang wala pa ring malay na si Nikki. Nanginginig na siya sa takot. Dave! Dave! Tawag niya rito. Sakalang ito natigil sa pananakit sa lalaki. Humangos ito patungo sa kanya at kinuha si Nikki. We need a car! We need a car! Natatarantang wika nito habang palingalinga. Lumapit sa kanila ang lalaking pinagsusuntok ni Dave kanina. Inaampat ang dalang panyo nito ang umaagos sa dugo mula sa ilong nito. Pwede niyong gamitin ang sasakyan ko. Sino sa inyong kamag-anak ng pasyente? Tanong kina Julian at Dave nang lumapit na doktor. Nasa labas sila ng intensive care unit na kinaroroonan ni Nikki. Wala pa ring malay ang bata na madala nila sa ospital. Nakaupo sila sa couch na naroroon. Katabi nila ang lalaki na kabundo sa kanila at ang babaeng kasama nito. Nalaman nila mag-asawa ang mga ito. May mabigat palang dahilan kaya nagmamadali ang mga ito ng mga bangga nila. Nahulog daw sa hagdanan ng 6 na taong gulang na anak ng mga ito at isinugod din sa ospital. Pinauuwi na ni Dave ang mga ito upang maasikaso ng anak, pero tumanggi ang lalaki. Gusto raw muna nitong malaman ang kalagayan ni Nikki. Isa pa ay nakatanggap na ng tawag ang mga ito mula sa isang kamag-anak na maayos ng kalagayan ng anak ng mga ito. Tumayo si Dave. Tsuhin ho ako ng bata. Kamusta na ho siya? Wala na iba pang kamag-anak dito ang bata? Tanong ng doktor. Umiling si Julian. Inakay ng doktor palayo si Dave at saka kinausap. Kinabahan tuloy siya. Hindi iyon gagawin ng doktor kung hindi malubha ang kalagayan ni Nikki. Napapikit siya. Gusto niyang sisihin ang sarili sa nangyari. Bakas ang panulumo kay Dave na magbalik ito sa kanila. Nikki will be needing lots of prayers. Malungkot na sabi nito. Stop crying, Julian. Ikwento mo muna sa akin ang buo ang nangyari. Ani Irene. Tinawagan niya ito pagka-uwi niya. Ayaw pa sana niyang umalis ng ospital pero napilitan siya dahil parating ng ina ni Dave at ang mga magulang at mga kapatid ni Nikki. Ayaw ni Dave na magkaharap-harap muna sila ng pamilya nito sa sitwasyong iyon. Bahala na raw muna si Dave na magpaliwanag sa mga ito. Palalabasin daw nito na itong kukumbinse kay Nikki na sumakay sa motorsiklo. Magagawa siguro nito iyon.
Pero kay Nikki at pati na rin dito, hindi na mabuburang katotohanan siya ang may kasalanan sa pagkakaaksidente ng mga ito. Nikki's comatose. Humihikbing lahat ni Julian kay Irene. Humampas ang ulo niya. Kung may helmet siya, hindi rin sana siya nasaktan. Ang sabi ng doktor, she needs to wake up within 48 hours. Kapag hindi siya nagising sa panahong iyon, baka tuloy na raw siyang hindi magising. Oh God! Narinig niya ang bulalas nito. Humagulhol ulit siya ng iyak. Sinisisi ka ba ni Dave? Wala siyang sinasabi. Humikbi ulit siya. Pero may iba pang dapat sisihin. Kasalanan ko naman talaga nangyari. Hindi mo kasalanan, Julian. Kasalanan niyo na bumangga sa inyo. Silang wala sa lugar. Kung hindi ko sila pinilit sumakay sa motorsiklo, hindi sila maaaksidente. Ano bang intensyon mo nang pilitin mo silang umangkas sa'yo? Hindi ba't ang tulungan si Dave? Gusto mo lang alisin ang takot niya. Wala sa isip mo maaaksidente sila, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Sa nangyari ngayon, dinagdagan ko lang lalo ang takot ni Dave. Baka hindi lang takot ngayon ang nadarama ni Dave, kundi pati galit. Galit para sa akin. Huwag mong isipin yun. Mahal ka ni Dave. Sana hanggang ngayon, mahal niya ako. Malungkot na turan niya. Mahal ka nun hanggang ngayon. Mahal na mahal ko siya. Pero ihahanda na ni Julian ang sarili sa pagwawakas ng relasyon nila ni Dave. Hindi naman nila maililihim na matagal ang totoong may kasalanan sa nangyari. Hindi nila maikukuble ang katotohanan siya nagpumilit kay Dave na sumakay sa motorsiklo niya. Kapag nabunyag iyon, sigurado siyang kamumuhian na siya ng todo ng mama ni Dave. Magiging napakasakit kung mawawala si Dave sa kanya, ngunit masatanggapin na niya iyon basta walang masamang mangyari kay Nikki. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung mapapahamak ito. Kung sakali, habang buhay niyang dadalhin sa konsensya niya ang magiging kamatayan nito, napahagulhol ulit siya ng iyak. Ano bang nagawa niya? Pagkatapos nila mag-usap na Irene, ay nagbihis siya. 10:00 na ng gabi. There was a chapel in their village that was always open. Magtutungo siya roon upang magdasal. Naramdaman ni Julian na may lumahot sa tabi niya habang taimtim siya nagdarasal. Si Dave, nagdasal din ito sa tabi niya. Umupo siya na matapos na siya. Si Dave ay nananatili nakapikit at nakaluhod. Abot-abot ang kaba niya. Gusto na sana niyang kausapin ito at itanong kung kamusta na si Nikki. Kaya lamang ay hindi niya maabala ang pagdarasal nito. Ano ba ang pinagdarasal nito? Ipinagdarasal ba nitong sana'y matanggap niya na maluwag sa dibdib ang pagtatapos ng relasyon nila? Ano bang sadya nito sa kanya? Ang sumbatan siya at sisihin sa nangyari? Tatanggapin niya iyon. Tutal, siya naman talagang may kasalanan. Parang hinila talaga niya sa disgrasya sina Dave at Nikki. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng masasakit na salitang ibabato ni Dave sa kanya, pati na ng mama nito at ng buong pamilya ni Nikki. Ang mahalaga sa kanya ng mga sandaling iyon ay ang makaligtas si Nikki. Mahalaga rin na magpatuloy ang relasyon nila ni Dave, ngunit ano magagawa niya kung ayaw na sa kanya nito? Maya-maya ay tumayo na si Dave at naupo sa tabi niya. Galing ako sa inyo. Narito ka raw kaya tumuloy na ako dito. Sabi nito. Anong pinagdarasal mo? Si Nikki, sana'y makaligtas siya. Dininig ng Diyos ang dasal mo. Totoo? How is she now? 2 hours ago nagising na siya. And the doctor said, she'll be on her way to recovery now. Pinuntahan agad kita dahil alam kong tortured ka rin mentally sa nangyari. You can heave a sigh of relief now. Thank God. God is so good. He'd let Nikki celebrate her birthday tomorrow conscious. She became speechless for the next few minutes. Ba't ka natahimik? Tanong nito sa kanya. Yun lang bang dahilan ng pagpunta mo dito? Ang ibalita ang tungkol kay Nikki? May iba pa ba akong dapat maging dahilan? Oops, meron pa nga pala. Ano yun? Sabihin mo muna sa akin kung ano pa ba dapat kong naging dahilan sa pagpunta ko dito. Ikaw na lang. Anya, ano pang ibang dahilan ng pagpunta mo dito? Sasabihin ko pero sabihin mo muna nasa isip mo. Wala akong nasa isip. Pagkakaila niya. Meron. Ano yun? Ikaw na lang muna. I have a feeling of deja vu. Nangingiting sabi nito. Para nangyari na sa atin itong ganitong klase ng conversation. Natatandaan ko, ako yatang sumuko nun. Akong una nagsalita. Ikaw naman ngayon. Come on, tell me. Ano pa ba ang pwede kong maging dahilan sa pagpunta rito?
Susumbutan mo ako at sasabihin break na tayo, tama? Why would I do that? Muntik na kitang pinatay. Actually, it's an eye-opener. Sabi nito, sabi mo sa akin nun, kung mamamatay ka, kahit nasaan ka at kahit anong ginagawa mo, mamamatay ka. Kahit nasa pinaka-safe na lugar ka pa, pero kung hindi mo pa naman oras, kahit tumayo ka sa ibabaw ng lumilipad na eroplano, ay hindi ka mamamatay. Para sa akin ay mali ka, na ikaw mismo, hindi ang destiny ang papapatay sa'yo. For me, the rule to live longer is to be careful. The rule to die early is to be reckless. Like James Dean. Pero kanina, pagkatapos natin babangga, ay nagbagong pananaw ko. Kanina habang pabangga tayo ron sa sasakyan, ang pakiramdam ko, hindi ako sa motorsiklo nakasakay. Kung hindi, nakatayo ko sa ibabaw ng isang lumilipad na eroplano. I was certain of death at that time. But here I am, buhay na buhay. Ibig sabihin, hindi ko pa oras. Natama ka, kung hindi mo pa oras, kahit siguro lumundag ka mula sa lumilipad na eroplano, ay hindi ka mamamatay. Bigla, sige, sa yate natin gawin ang kasal. Muli siyang yumakap dito, mahigpit na mahigpit. Ang akala talaga niya ay mawawala na ito sa kanya. Ngayon, kung kailan hindi na siya bumitiw sa pagkakayakap dito, masiguro lang na hindi ito mawawala sa kanya ay gagawin niya. Isang bagay pang sisiguruduhin niya. Theirs would be one of the most memorable yacht weddings. Salamat mga ka-felicidad sa pakikinig sa ating kwento. Hanggang sa susunod, paalam!